Pasanin ng krus araw-araw. Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Coleta. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawala nito, at ang mawawala nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig, at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. Ayon kay Father Francis Marino, tagapagtatag ng komunidad ng Anawim, kasama ang araw na ito bukas at makalawa sa Ascent Triduum. Panahon upang manatili at bigyang kahulugan ang ating pagpapatuloy sa paglalakbay ngayong Kwaresma. Pagtutuunan ng pansin ang mahalagang pananatili sa harap ng Diyos, pananahimik, paglalaan ng oras sa panalangin at pagmumuni-muni ayon sa paraan ng paghahanda ni Jesus para sa sarili niyang 40 araw sa ilang. Tahasang sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Hindi madali ang tunay na pagkadisipulo o ang pagsunod kay Jesus. May kaikibat itong sakripisyo, pagyakap sa mga hamon at paghihirap. Kasama rito ang pagsuko ng ating sariling mga hangarin at mga prioridad upang makamtan ang tunay na katuparan at mas malalim na kahulugan ng buhay sa piling ng Panginoon. Kahapon, Miyerkules ng Abo, nagtanong si Father, ano kaya ang maari nating i-give up ngayong panahon ng Kwaresma upang mas mapaglaanan ng mas maraming oras ang panalangin bilang pamilya? Upang palayain ang ating mga sarili, saan mga attachments o hadlang sa pagitan natin at ng pagmamahal ng Diyos, at upang lalong maging bukas palad tayo sa pagbibigay sa mga mahihirap at nangangailangan. Biglang sumigaw ang isang batang maliit. Cellphone po, Father. Napangiti kami, pati si Father. Kapanalig, may katwiran din po naman ang bata. Batid po ninyo kung ano talaga ang mga hadlang upang maisabuhay ninyo ang mga hamon ng panahon ng Kwaresma. Panalangin, pag-aayuno, paglilimos. Naway huwag nating sayangin ang mabiyayang panahong handog ng Panginoon upang tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, magbalik loob at magsikap na gumawa ng mabuti araw-araw. Samantalahin natin ang mga pagkakataong makapagkumpisal sa ating parokya. Hayaang akayin tayo ng Panginoon sa kanyang inilaang pagpapala para sa atin. Kay Jesus, tayo'y may pag-asa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa.
nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.